Ang topic po natin ngayon ng pagbili ng second-hand na sasakyan. Bigyan po kayo ng tips na yung mga nagbabalak na bumili ng sasakyan. Ito po yung may ibibigay kong tips sa inyo kung paano bumili ng second-hand na sasakyan. Naging experience ko, mga experience ko sa pagbabuy and sell, may share ko sa inyo. Tip number 1 po, magkambas muna ng mga sasakyan sa market value ng mga sasakyan dito sa Facebook. Marami pong nakaano dyan, at tignan po yung mga price at meron kayong idea na kung magkano yung hawak nyong pambili at kung anong klaseng sasakyan na mabibili doon sa katumbas ng perang naiipon nyo sa Facebook Marketplace. Makikita mo yung mga sasakyan dyan sa Facebook Marketplace. Diyan mo makikita lahat yung mga binibenta sasakyan at uri na sasakyan, katumbas ng budget mo. Nandun, makikita mo lahat ng presyo, mga modelo na. Kakaroon ka ng idea. May nagustuhan ka sa nakita mo, huwag kang magmadali at kailangan tignan muna at huwag ka munang magipagtransaksyon. At siyempre tawagan mo yan. Pag nag-usap na kayo, huwag ka munang tatawad at kailangan puntahan muna ng actual. Doon mo titingnan lahat, i-check up at makikita mo kung tama yung presyo or kayang tawaran kahit na maganda. Kasi po sa ganyan, merong talagang maganda, makakatsyempo ka. Kaya nga kung tinitignan, pinupuntahan, check up, libre yung check up, lahat. Pero mas maganda po, may kasama kayong mekaniko na trusting mekaniko nyo, yung talagang pinagkakatiwalaan yung mekaniko, kasi sumasama din po ako sa mga ganyan at sasabihin ko nakita kong sira at mong tawaran sa gusto mo. Papayag naman yung may-ari na sasakyan, yung binibiling sasakyan. Nasa sa inyo yung pag-uusap. Mas maganda yung actual na nakikita yung sasakyan. Yan po yung tips ko sa inyo. Nakita nyo, nainganyo kayo sa panlabas, meron palang bangga or sira sa pangilalim. Kailangan makita po lahat ng mga depekto ng mga sasakyan na binibili nyo. At may compare nyo yung presyo at yung tawad, makukuha nyo. At alam ng mekaniko yan kung magkano yung value, at alam nyo po kung magkano yung value. At yun po, at makikita nyo kung magugustuhan nyo o hindi. Yan po ang tips na may ibibigay ko sa inyo. Meron din LTO verification by true text. I-send lang sa 2600 at i-type lang LTO, plate number. Kayo na pong bahala kung anong plate number ang isusulat nyo. Make a Toyota model like that. And to color, registered, last registered. O di kaya pumunta na lang ng direkta dito sa LTO, malapit sa inyo, at i-verify nyo po at magdala lang po ng ORCR para ma-verify nila kung may problema itong binibili nyo sasakyan. At tignan po yung kanyang yan, mga gasgas na ganyan. Tignan po yan lahat. Titignan din po yan mga tire na yan. Tapos, check up nyo yung kanyang interior sa loob. Itong mga pinto niya, sarado po nyo yung mga pinto. Ayan. Pag ganyan po yung tunog ng ibig sabihin, walang bangga po yan. Pag ganyan ang tunog ng sinarado nyo, maliakat yung kanyang tunog. At parang nagmamagnet, ibig sabihin po, okay po siya, wala siyang malaking bangga. Gas lang po yan. I-check up nyo po yung kanyang mga sidings niya. Yun lang sa pinto. Ito po yung mga interior niya. At kanyang carpet sa loob. Silipin nyo sa ilalim. Tapos, ito lahat, paikutin po niyan, lahat, para makita nyo kung pinasukan ng tubig or nagalaw na dito sa kanyang loob. May ginalaw sila kasi po. Pihitin nyo itong mga ganito niya kung gumagana.
itong mga sidings na to, yan, mga goma. Tapos dito sa mga ganito, kasi importante po to dito sa ano na salamin, kung may tama yan, tutulo. Kung may pinagtagasan na tubig, yan po, kailangan na importante po yan, yung mga yan. Tapos sa mga switch niya rito sa kanyang power window, subukan po ito kung gumagana lahat dito sa manibela niya, kung okay siya, kung hindi nabunot yung airbag niya, kung hindi pumutok. Kasi pag pumutok yan, ibig sabihin bangga siya. Pa-start niyo yung makina. Kailangan ito, subukan nyo itong mga aircon niya kung malamig. I-setting nyo kung isa-isa, kung umaandar. At kanyang makikita nyo po kung yung timpla niya, kung tumataas o pag pihit mo isa-isa. Ibig sabihin okay yung aircon niya, pati lamig, yung thermostat niya okay. Importante po, kailangan lahat i-check up nyo na, kasi pag binili nyo na, nagbayaran na kayo, hindi mo na isosoli. Kaya po may time kayo na i-check up po para masigurado nyo kung magugustuhan nyo o hindi. May time kayo na makita yung mga sira at pababayaan kayo. Kailangan kung minsan mas maganda po may kasama kayong mekaniko para makita yung tulad nito. Pag pindot mo ganyan, kailangan yan bababa para makita nyo kung umaandar o hindi. At kung may ugong yung mga motor niya, lahat yan kailangan umaandar. Ayan po, kailangan umaandar yung mga yan, no? Ayan, okay po siya. Mapino yung pagbaba. Lahat po kailangan. Ito lahat kung machi-check up nyo kung umaandar o ano. Tapos, ayan po, kailangan po, pag pinaandar nyo, wala siyang kahit isang nakailaw na matitira rito. Ibig sabihin, pag may natira pong ilaw, ito wala pong diferensya yan sa ano po ito, sa seatbelt. Ito po sa park. Kailangan po yan malinis yan. Pag umandar na, kailangan mamamatay lahat yung ilaw dyan. Ibig sabihin nun, accurate siya. Wala siyang problema sa mga sensor or sa transmission. Kasi po pag may problema po yan sa may umilaw na check engine or sa iba may ilaw, ibig sabihin po niya na may diferensya, kasi po yung check engine na yun or service soon, inaano dito sa check engine. Ibig sabihin nun may problema sa mga sensor. At doon mo makikita, kasi hindi mo madidetect yan po kung wala kang gamit na pang-diagnose. Kaya kailangan i-safety mo at siguraduhin mo na okay yung kinukuha mong sasakyan. What? What are you talking about? Tayo na sasakyan, kailangan pag inon mo yan, nakailaw lahat yung mga ilaw niya. Pag pinaandar mo, kailangan mamamatay lahat. Ibig sabihin nun, yung kanyang check engine wala. Ibig sabihin lahat ng wala siyang trouble code, wala siyang check engine. Ibig sabihin okay yung makina mo, mga sensor, at wala siyang nag-a-appear na problema. Oh my God! Kumukuha yung kanyang transmission. Yan, kailangan gumaandar po lahat yan. Tapos walang nagbiblink sa niya dito sa cambio. Ito yung walang nagbiblink dito. At kung yung mga ilaw niya rito, okay siya, accurate siya, patakbo. Tapos pag manual naman po, transmission manual, i-cambio nyo rin po kung walang sumasabit. Yung cambio, pag kinambio nyo sa primera, segunda, tercera, kwarta, atras, quinta, subukan nyo kahit hindi kayo tumatakbo, nakikita nyo at kung may sabit or ano. Tawa, yan po yung tips ko sa pagbili ng mga second hand na sasakyan. Tapos pagkatapos dito sa kanyang interior sa loob, lahat na na-inspection na po yung mga
interior na sidings, sa mga ilaw niya, pupunta po kayo sa makina kung may tagas, lahat ng tagas. Tapos condition ng yung sa pan niya, kaya po pag sa pan niya, yung pag ipin-start nyo pong ganon, yung sa pan, wala muna pong aandar na pan. Wala pong aandar na pan. Pag inercon mo, doon na-aandar yung dalawa. Pag inon lang po, nakapatay yung makina, inon lang, may umandar, ibig sabihin po, nakarekta yun at ay rekta nila dahil may diferensya na sa cooling system. Yan po ang tip na binibigay ko dito sa kanyang makina. Importante sa makina yung blow-by, yung kanyang cooling system, yung may overheat sa cylinder head or kailangan walang bula o ano. Pag pinatay po yan, kailangan pag inon mo, yan nakailaw lahat yan. Yan po lahat. Nandyan dapat lahat yan. Kapag pinay-start mo, mamamatay yan. At isa pa po yung reading ng kanyang kilometer na kung ilan na siyang tinakbo niya. Kung minsan kasi nadadaya po yan. At huwag po kayong tatawad by phone lang. Kailangan makita nyo ng akto ito sa sasakyan bago kayo magtawaran. At kasi po pag tinatawad nyo, hindi nyo nakikita yung pag kita nyo sa sasakyan, ang dami palang sira, lugi kayo. Halimbawa, sa tagas ito, walang tagas yan. Makikita pag may tagas po dyan. Tapos, dito sa kanyang cup, tingnan nyo rin. Ayan Kung nandyan yung ibig sabihin nun, malakas yung bomba ng kasi po pag natutuyo rito yan, sa loob pag binuksan nyo, ibig sabihin, walang mahina yung pump nung kanyang oil kasi walang umakyat sa taas, mahina. Lalo na po kasi itong mga timing chain, talagang sumisirit yung pinapalo ng timing chain, paikot yung langis dahil yung daanan ng langis nandito po sa lagayan ng timing chain. Kaya wag po kayong maniwala na pag binalis nyo yung tumatalansik dyan, hindi po totoo na blow by siya. Maluwag na yung timing chain niya at may maingay na, lalo na pag malamig ang makina, may umiingay. Okay, napaingay yung makina. Kung may umingay, ibig sabihin nun may diferensya sa loob ng makina. Lumalagotok or ganon or kumakalangsing. Tulad po nito, kung isilipin nyo rin dito sa kanyang mga kung may bangga, kasi magdidisalign yan kahit na disalign yan, makikita mo may palatandaan at bakas kung bangga yung sasakyan at na-repair na. Ayan po, paikutin nyo po lahat kung disalign, tapos yung blower nya i-check up din. Yan po, tapos kita nyo kung may tagas, yung mga nya, kung may nagalaw na, nakikita nyo. Mas maganda, mas po yung importante dito sa makina, yung andar. Tapos dito sa dipstick, kung may blow by siya, kung may dito, may makikita kayo lang or usok, yan po blow by yan. Yan po ang tips na may bibigay ko sa inyo. At kung para sa inyo po, okay yung nakita nyo at okay sa inyo yung nakita nyo sa sasakyan, huwag po kayong magpalata para na gustong-gusto nyo yung sasakyan. At kung pwede po, at sabihin nyo yung mga nakita nyo problema at sabihin nyo sa may-ari ng sasakyan na kung pwede, bawasan at tumawad kayo na kung pwedeng hilahin pa yung presyo ng sasakyan, mahihila po, nasa pag-uusap nyo yun. Ganun po yung tips na kailangan pag bumibili ka ng sasakyan, kahit interesado ka na, wag mong pahalata para mapatawad mo at makuha mo pa sa gusto mong presyo. Dito naman po sa radiator cap, makikita nyo po rin, buksan nyo yung radiator cap at makikita nyo po kung may bakas na langis yung kanyang cap, ibig sabihin nun may singaw sa cylinder head. Ayan po yung palatandaan. At tingnan nyo po yung kanyang tubig. Kung may langis, ibig sabihin naghalo na yung langis at tubig. Kailangan po
walang kahit konting bakas ng langis para alam natin kung walang singaw yung cylinder head. At kailangan po walang bulayan pag pinandar mo at hindi tumatalsik. Kasi po pag tumatalsik may problema din sa cooling system at sa cylinder head number 1 po. Yan po ang palatandaan ng cooling system na may problema. At saka huwag nyo pong bubunutin yung cap na yan. Pag mainit yung sasakyan, madelikado po. At importante po, kailangan i-road test nyo yung sasakyan, patakbuhin nyo hanggat ibirit nyo, tingnan nyo yung shifting na kung transmission na manual po yan, tingnan nyo yung mga shift na yung takbo niya kung sliding or what. Tapos po pag matic yan, kailangan yung shifting niya sabay sa RPM. At dinig nyo po yung pag nagsishift siya. Kailangan po meron yun para sigurado po kayo na okay yung transmission. At para sigurado rin po kayo sa cooling system, ilayo nyo po yung ibiyahin yung malayo para makikita nyo kung tataas yung temperature niya. At para sa pangilalim naman po, yung mga kalampag niya, lagutok, yung mga manibelan niya, EPS, ball joint, suspension, ball socket, sa bako-bakong daan nyo maririnig ng mga yan lahat. Kung linikaw mo sagad yan, maririnig mo yung tunog na yun. At delikado po yun yung kanyang CV joint, baka mahugot. At kung kayo po yung nagkasundo na, pwede po kayo magbayaran at sa mga safety lugar. Hindi yung po kayo lang dalawa or may kasama siya at ikaw lang mag-isa. Kailangan po sa safety lugar. Halimbawa, kukuha ka ng pambayad sa bangko, pwede po kayo mag-close deal sa bangko. Yan po ang maibibigay ko tips para maging safety sa ganong sitwasyon. Maraming salamat po at mabuhay po tayo lahat. God bless po. At shoutout po sa lahat ng nanonood ng aking video at nagpapasalamat ako mo taos puso sa inyo. God bless po.